Hello mga bata! Ngayon, ang ating tatalakayin sa video na ito ay tungkol sa presyo at demand equilibrium. Bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin ang mga mahalagang konsepto na dapat ninyong matutunan o malaman bago tayo mag-umpisa sa pagtatalakay natin ng ating bagong aralin sa video ito. Una, presyo. Ang presyo ay tumutukoy sa halaga ng isang produkto o serbisyo. Pangalawa, demand. Ito naman ay tumutukoy sa dami ng produkto na gustong bilhin ng mga mamimili sa isang takdang presyo. Pangatlo, supply. Ito naman ay tumutukoy sa dami ng produkto na gustong ipagbili ng mga producer sa isang takdang presyo. Pang-apat, equilibrium. Ito naman ay punto kung saan ang quantity demanded o QD ay katumbas ng quantity supplied o QS. Sa puntong ito, walang labis, walang kulang. Pantay lahat. Paano nahanap ang equilibrium? Karaniwan, may equation para sa demand at supply. Ang gagamitin nating equation formula para sa demand function ay QD is equal to A minus BP at para naman sa supply function ay QS is equal to C plus DP. Kung saan ang P ay tumutukoy sa presyo, ang A, B, C at D naman ay tumutukoy sa constant. Tandaan, hahanapin ang equilibrium sa pamamagitan ng pagkakapantay-pantay ng QD at QS. Kaya QD is equal to QS. Sample problem. Halimbawa, ang ating given equation para sa demand function ay QD is equal to 50 minus 2P. Sa supply function naman ay QS is equal to 10 plus 3P. Ang unang step na dapat ninyong gawin ay isulat ang equation na equilibrium. So, bali magiging QD is equal to QS. Ang kalalabasan nito ay 50 minus 2P is equal to 10 plus 3P. Pangalawa, ilipat ang terms. Magiging 50 minus 10 is equal to 3P plus 2P. So, bali nag-transpose po tayo dito. Pagkatapos, isosolve po natin. Isosubtract po natin ang 50 sa 10. 50 minus 10 is equal to 40. Tapos, i-add naman po natin si 3P kay 2P. 3P plus 2P is equal to 5P. So, magiging 40 is equal to 5P. Ikatlo, hanapin ang equilibrium price. So, magiging P is equal to 40 divided by 5 is equal to 8. So, dinivide po natin para mahanap natin ang equilibrium. Dinivide natin in both side sa 5. Ang 40 is equal to 5P. Kaya ang naging answer natin ay P is equal to 8. Ngayon, hahanapin natin ang equilibrium quantity. Maaaring gamitin alinman sa QD o QS. Dito makikita nyo sa illustration na dalawa ang equation na aking ginamit. Para makita nyo na kahit alinman sa dalawang equation na gamitin nyo, magkatumbas, pareho o equal lang din naman ang magiging sagot nila. So, una kong ginawa ay sinubstitute ko po yung value ng P, which is 8. Yan po ay nasolve na natin kanina, yung equilibrium price. Kaya magiging 50 is equal to 2 times 8 is equal to 10 plus 3 times 8. Pagkatapos, ang magiging sagot po nun ay 50 minus 16 kasi 2 times 8 kaya 16 is equal to 10 plus 24. Kaya po siya 24 kasi 3 times 8. So, ngayon, kapag kasinolve po natin yan, 50 minus 16 is 34. 10 plus 24 is equal to 34. Kaya 34 is equal to 34. So, pareho lang po sila na naging sagot. Kaya kahit alinman sa dalawang equation, mapa-supply man o mapa-demand, ay pwede nyo pong gamitin kapag kahanapin nyo po ang equilibrium quantity. Ang mahalaga, una nyo isolve ang equilibrium price para masolve nyo ang equilibrium quantity. Para naman sa interpretation, nandito ang graphical presentation ng demand and supply equilibrium. Ang blue line ay tumutukoy sa demand curve. Ang green line ay tumutukoy sa supply curve. Makikita nyo dito sa pinakagitna, meron kulay pula. Ang red point na yan ay ang equilibrium.
Q is equal to 34 and P is equal to 8. So, plinat po natin yung naging sagot natin sa equilibrium price at equilibrium quantity. Sa puntong ito, kung saan makikita nagtagpo ang demand at supply. Ano ba ang kahalagahan ng presyo at demand equilibrium? Una, pagbibigay ng balanse sa merkado. Tinitiyak nito ang dami ng produkto na gustong bilhin, demand, ay tugma sa dami ng produkto na gustong ipagbili, which is supply. Pangalawa, pag-iwas sa shortage at surplus. Sa equilibrium, walang sobrang supply na masasayang at walang kakulangan na magdudulot ng pagtaas ng presyo. Pangatlo, makatarungan presyo. Nakakatulong ito para magkaroon ng fair price na kaya ng mamimili at hindi lugi ang nagbebenta. Pang-apat, gabayan ng produksyon. Nagsisilbing signal sa mga negosyante kung gaano karami ang dapat nilang i-produce batay sa presyo at demand. Pang-lima, pagpapatatag ng ekonomiya. Kapag may balanse, nagiging mas maayos ang daloy ng kalakal at mas nagiging matatag ang merkado. Ang kahalagahan ng equilibrium ay nakaugat sa pagpapanatili ng balanse, mataas na presyo, at maayos na supply ng produkto sa merkado. Karagdagang impormasyon, bahay kalakal. Ito ay tumutukoy sa negosyo, kumpanya o pabrika na gumagawa at nagbebenta ng produkto at serbisyo sa pamilyan upang kumita. Halimbawa, supermarket, pabrika ng damit, fast food chain at marami pang iba. Pangalawa, price ceiling, maximum na presyo. Ito ang pinakamataas na presyong itinakda ng pamahalaan na maaaring ipataw sa isang produkto o serbisyo. Layunin nito na protektahan ang mamimili laban sa sobrang taas na presyo. Halimbawa, presyo ng bigas o gamot na nililimitahan para maging abot kaya. Hindi pwede magtaas ng presyo na lagpas sa price ceiling na itinakda ng pamahalaan kasi labag ito sa batas. Pangatlo, price floor, pinakamababang presyo. Ito ang pinakamababang presyong itinakda ng pamahalaan na maaaring ipagbili ang isang produkto o serbisyo. Layunin nito na protektahan ang nagbebenta o producer laban sa sobrang baba ng presyo. Halimbawa, minimum wage, pinakamababang sahod ng manggagawa. So, ibig sabihin, ang pinakamababang presyo ng isang produkto ay nakabatay sa minimum wage rate ng bawat individual dito sa Pilipinas. Buod, bahay kalakal, gumagawa at nagbebenta ng produkto at serbisyo. Price ceiling, pinakamataas na presyo para protektahan ang mamimili. Price floor, pinakamababang presyo para protektahan ang producer o manggagawa. Huwag kalimutan ang mga rules sa pag-solve ng equilibrium. Una, gamitin ang demand at supply equation. Pangalawa, iset equal ang QD at price. Pangatlo, isolve ang price equilibrium. Pang-apat, isubstitute ang value ng P, which is price, sa alinman sa equation para makuha ang quantity or equilibrium quantity. Pang-lima, interpret ang sagot. P is equal to equilibrium price at Q is equal to equilibrium quantity. Huwag kalimutan gumawa ng graph para maipakita ang equilibrium price at equilibrium quantity. Dito makikita na ang dalawang punto ay nagtakbo sa gitna at yon ang tinatawag nating equilibrium. Ops, ops, ops! Teka muna, magsanay ka muna, be. Sagutan mo ang problem na ito sa iyong kwaderno. Huwag din kalimutan, sagutan ang refleksyon. Lahat ng ito ay gagawin sa iyong kwaderno. Sige na, huwag din tamad, hindi ka anak mayaman. Ha 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 ha.